Mga ka-Republic, resulta ng bigong kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup, binabas ngayon ng mga Pinoy basketball fans, hindi lang ang mga player na di nakapagpakita ng magandang performance, kundi higit sa lahat, na kay Tim Cone ang bunton ng mga panlalait. Bakit daw patuloy na ginagamit ng American coach ang outdated ng triangle offense? Ngunit matigas ang paninindigan ng Gilas coach. At this point in time of his coaching career, hindi raw niya tatanggalin ang triangle offense sa sistema niya sa Gilas Pilipinas. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit hindi na natin ulit-ulitin pa, alam na nating lahat kung ano ang sinapit ng Gilas sa Asia Cup na ginanap at kasalukuyan pa rin ginaganap sa Jeddah, Saudi Arabia. Maagang naglasap ng 2 dikit na talo ang ating national team, kaya maagi rin nating nakaharap ang powerhouse Australian Boomers. Dahil nga bigo ang Gilas, si Tim Cone ay natulad kay Chot Reyes noong 2022 pagkatapos ng FIBA World Cup. Binasnoon ng husto si Chot Reyes kaya napilitan itong bumaba sa pwesto bilang head coach ng ating national team at iniwan din muna sandali ang posisyon niya sa talk and text. Ang binabanata noon ng husto kay Chot Reyes ay ang dribble drive na estilo raw noon ng Gilas. Ngayon naman, binabanatan kinukutya ng mga nagmamagaling na kritiko ang triangle offense na ginagamit ng American mentor. Outdated na raw ito, hindi na raw uso, hindi na raw effective lalo na sa mga international competition. Palitan na raw ang sistema, and worse, tanggalin na raw si Tim Cone, palitan na ng ibang coach. At may mga alagad si Tab Baldwin na nagsasabing ito raw ang mas nababagay bilang coach ng Gilas. Kasabay nito may mga litanya rin ang kasalukuyang coach ng Ateneo Blue Eagles na dapat daw ay ganito at ganung sistema ang patakbuhin sa Gilas. Parang nakalimutan ng mga alagad ni Tab Baldwin na sa nakaraang UEAP season ay pinagmukhang barangay basketball team ang Ateneo Blue Eagles. Maagang pinaiksit ng mga kupunan ni Topix Robinson at Goldwyn Monteverde. May isang iritadong nag-comment sa aking FB page na pag-champion daw naman ni Tab Baldwin ang Blue Eagles. Sinagot ko siya na pag-champion din naman ni Tim Cone ang Gilas sa Hangzhou Asian Games. Kasi raw, nag-graduate na yung ibang star player ng Ateneo. Yung iba raw na pirate pa ng ibang university. Sagot ko ulit sa kanya ay kasi injured si Kai Soto na naging malaking kawalan sa Gilas. Hindi na niya sinagot, dinilit niya ang kanyang mga comment. May mga talangka kasi na ang alam lang ay mambas. Akala nila'y nakakadagdag sa kanilang pagkatao yung panlalait ng mga player at coach na akala mo'y star player sila sa kanilang mga subdivision. Yes, aminado tayo at inamin din ito ni Coach Tim Cone, hindi naglaro ng ayon sa kanyang expectation ang kanyang mga players. Di masyadong nakapalag si Junmar Fajardo sa mga bigs ng New Zealand at Australia. At para po sa kaalaman ng lahat, may slight injury si Abay. Na-injure din si Calvin Oftana at si CJ Perez. Ang tatlong ito ay galing sa pahirapang PBA Finals bago ang Asia Cup. Meaning kapag walang sapat na pahinga ay sadyang malapit sa injury ang mga players. Isa ito ngayon sa pinupunto ni Tim Cone na magkaroon lang ng maikling season ang PBA para magkaroon ng mas mahabang panahon sa preparasyon ang ating national team. Ang pinupunto naman ng mga nagmamagaling na buzzers, dapat daw ay iwanan na ni Tim Cone ang triangle offense. Hindi na raw ito uubra sa mga international competition. Huwag daw matigas ang ulo ng American coach at palitan na raw ang sistema. At ito naman ngayon ang ladong ipinagningit-ngit ng mga buzzers ng Ginebra at Gilas coach. Sabi ni CTC, at this point in time of his coaching career, hindi niya iiwanan ang triangle offense. Sa sistemang ito siya nakilala mula pa na mag-start siya sa Alaska, winning his first Grand Slam in this team hanggang malipat siya sa San Mig Coffee, winning his second Grand Slam there. At ngayon, sa Ginebra siya, iyon ang sistemang nagbigay sa kanila ng mga kampyonato.
Iyon daw ang sistemang kabisado niya at iyon daw ang alam niyang ituro sa kanyang mga players. Paano raw niyang ituturo ang isang bagay na hindi niya alam? Kaya sorry sa mga buzzers, hindi iiwanan ni Tim Cone ang triangle offense at mag-i-stick siya rito. Noon daw time na nanalo siya ng 2 Grand Slam, may kumustyon daw ba sa kanyang pinatatakbong sistema? Nang mag-champion daw ang Gilas sa Hangzhou Asian Games, may kumukontra ba? At nang tinalo ng Gilas ang number 6 in the world na kupunan ng Latvia, may nagsabi ba sa kanya na hindi effective ang triangle offense? Kaya sorry sa mga buzzers na nagkukunwaring magaling. Hindi iiwan ni CTC ang kinasusuklaman ninyong triangle offense. Sa darating na FIBA World Cup qualifier sa buwan ng Nobyembre, muling mapapasabak ang Gilas Pilipinas at sa pagkakataong ito, kasama ng ating national team sa Group A ang Australia at New Zealand. Plus, ang lumalakas ding kupunan ng Guam kung saan ay naglalaro ang SMB guard na si Jericho Cruz. Alam ni Tim Cone, marami raw di magagandang bagay na sinasabi ang mga buzzers. Kailangan daw niyang tanggapin dahil bahagi raw iyon ng kanyang trabaho. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Shoutout sa iyo, kabayan. Ingat ka lagi dyan. At sa iyo rin, shoutout ninyo Sibal. Ayos yan. May love pa, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Ingat ka lagi, kabayan. Salamat sa laging suporta, pati sa FB page ko. Nariyan ka. At sa iyo rin, Marisa Salazar. Wow, sabi niya, ewan ko kung anong winaw nito. Sa iyo rin, shout out Lemlem. Babawi ang jeans. Go, 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 sabi niya. At sa iyo rin, shout out Oliver Galsote. Baka raw gusto ni na mag-coach. Sa iyo rin, shout out Michael Von. Dapat lang na maging coach LA Tenorio dahil magaling siya. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out George Tolentino. Congrats daw kay LA. At sa iyo rin, shout out Dorothy Agulan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.